Horror Stories by Forest Secrets. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Gabo. Kwento ito ng tito at lolo ko. Nangyari ito sa dam site na malapit sa paanan ng bundok. Naging sideline na ng tito at lolo ko ang mga lakal sa dam site na yon. At dahil hindi naman kalakihan ang sahod sa pagbabantay ng mga lupain sa kanila, at dahil malapit lang din naman ang bahay nila roon, yung dam site po na ito ay naging tapunan daw ng mga na-salvage taong 80s, kaya hindi nakapagtataka kung may nagpapakita. At ito nga ang unang kwento ng tito ko. Si Tito Roel ay nasa 22 pa lang ng mga panahon na yon. Medyo bata-bata pa, kaya medyo malakas din ang loob. Kasama niya ang mga kaibigan niya ay napagdesisyonan nilang matulog sa dam site dahil may maliit na kubo doon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, si Tito ay nakarinig ng kadena na para bang binabatak. Hindi daw ito pinansin ni Tito noong una. Subalit kalaunan ay hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog. Nahanap nga niya kung saan ito nanggagaling, ang kadenang hinihila. At nagimbal si Tito sa kanyang nakita. Isang putol na paa at may nakakabit na kadena dito. Nanigas siya sa kinatatayuan at hindi daw siya makagalaw. Nang malapit na sa kanya ang paa, ay dun palang bumalik ang kanyang wisyo at mabilis na bumalik sa kanyang mga kaibigan. Ginising niya ang mga ito at sinabi ang kanyang nakita. Noong una ay ayaw pang maniwala ng kanyang mga kaibigan. Subalit, nang marinig na nila ang tunog ng kadena, ay bigla silang nagkulasan. Ang karanasan naman ng kaibigan ng tito ko ay doon din nangyari sa dam site. Tawagin na lang nating si Kapiping. Galing siya sa kaarawan ng isa pa nilang kaibigan. Pero inabot na siya ng gabi at naisipang dumaan na lang sa dam site dahil nga shortcut doon. Malapit na daw siya sa may itaas nang makarinig siya ng mga batang nagkakasiyahan. Nang marating na niya ang itaas, ay may naaninag siyang mga anino ng bata. Nagtataka siya dahil wala namang batang nais magpunta doon ng ganoong oras. Pero hindi na lang niya iyon pinansin. Nang makatapat na nga niya ang mga bata, ay nakita niya ang mga itong walang mukha. Kaya dali-dali na siyang naglakad at hindi siya nagpanik dahil baka daw habulin siya ng mga ito. Laking pasasalamat na sana niya nang may makita siya na isang taong nakabisikleta. Subalit, nang maaninag niya itong muli, ay ganoon na lang ang pagkagimbal ng kaibigan ni Tito. Dahil ang taong nakasakay sa bisikleta ay walang ulo. Sa sobrang takot at pagkataranta daw niya, ay kumaripas ito ng takbo. Marami na nga ang nakaranas ng kababalaghan sa dam site na iyon. Kaya sa mga nagdaraan doon ay hindi na sila nagpapaabot ng dilim. Hindi na rin inulit ni Tito at ng mga kaibigan nito na matulog sa kubo ng dam site. Ngayon pa lang ako magbabahagi ng aking kwento. Nangyari ito noong bumili ang ate ko ng second-hand na double deck. Sa baba ako natutulog at si kuya naman ay sa itaas.
Noong una ay okay naman. Wala pa akong nararamdaman na kahit ano. Hanggang sa magsimula na akong makaramdam ng sleep paralysis. Nang oras na yon ay naramdaman kong nakahiga ako at may umaakyat sa higaan ko. Alam nyo yung pakiramdam na mabigat kapag may tumatapak sa foam. Ganon na ganon yung pakiramdam ko. At nararamdaman ko rin na may humahawak sa braso ko. Akala ko sa panaginip ko lang ay normal lang yon. Pero habang tumatagal ay pabigat na ng pabigat yung nararamdaman ko. Sinubukan kong magmulat ng mga mata at oo, naimulat ko naman, ngunit bahagya lang. Pakiramdam ko ay may pumipigil sa pagmulat ko ng aking mata. Pero kitang-kita ko naman yung paligid. Wala naman akong nakitang tao na nakapatong sa akin. Subalit, napakabigat ng pakiramdam ko. Ramdam na ramdam ko ang hawak ng isang mahigpit na kamay sa aking braso. Nang mga oras na yon ay alam kong nag-i-sleep paralysis ako. Nagdasal ako at dun na nga ay nagising na. Chinek ko ang cellphone ko at nakita kong 3:00 na ng madaling araw. Natakot akong matulog kaya nang sumapit ang 6:00 ng umaga ay doon pa lang ako nakaramdam ng antok at muling natulog. Tanghaling tapat naman nang mangyari ang parehong pangyayaring yon. Doon pa rin ako natulog sa baba ng double deck. Hindi pa lumalalim ang tulog ko nang mag-sleep paralysis na naman ako. Sobrang bigat. Nakikita ko ang mama ko at nandoon ay palakad-lakad siya. Muli akong nagdasal at doon pa lang ako nagising. Marami pa akong sleep paralysis na naranasan sa double deck na yon. Hindi ko naman nararanasan yon kapag iba ang hinihigaan ko at ako'y natutulog. Nagkwento ako sa mama ko. Nag-alala siya nang ikwento ko sa kanya na may dumadagan sa akin at dahan-dahan itong umaakyat sa aking higaan hanggang sa makaramdam na ako ng mabigat na pakiramdam. Kapag natutulog ako sa double deck na yon. Nagpausok kami ng insenso at nagdesisyon si mama na ibenta na lang muli ang double deck. Makalipas ngang dispatchahin at ibenta. At sa awa nga ng Diyos ay wala na nga akong nararamdamang sleep paralysis. Alamin muna natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng mga second-hand na mga gamit. Mapaukay-ukay man yan o di kaya ay maglagay na lang ng asin at tubig kung damit ang ukay-ukay na iyong mabibili. Ang mali lang ng ate ko, nang binili niya ang double deck, ay hindi na niya iyon inalam. Hindi na niya inalam ang kwento kung sino ang may-ari nun. Hanggang dito na lang ang kwento ko, G ng Antipolo.